Ayon po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, tapos na ang istorya, tapos na ang drama sa Ombudsman post po mga kabida. Kasi meron na pong napili po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito po ay sa katauhan po mga kabida, ni outgoing DOJ Secretary Boying Rimulya, mga kabida. Ang tanong po ngayon, sino po ang papalit po kay Secretary Rimulya, mga kabida, bilang Secretary po ng Department of Justice? Kahapon po, nag-float ito hong pangalan po ni PCO Undersecretary Claire Castro. Alright? Sa pag-float pa lang kahapon, nag-rounds po sa social media, ang dami na pong nag-react, mga kabida. Okay? Ang dami hong tumaas ang kilay. Kasi po, sa lahat ng mga abogado, na posible hong mailagay dyan sa Department of Justice, pinaka-list na raw ito hong si Yuse Claire Castro, mga kabida. Kasi kung titingnan daw natin yung tradisyon, wala sa kalingkingan daw ito hong si Yuse Claire Castro. Unang-una, veterano dapat. Pangalawa po, kung hindi man po nanggaling sa politika, nanggaling daw sa hudikatura, partikular na po, dating judge, dating justice, mga kabida, po. May mga matataas na katungkulan po, okay, bago po sila in-appoint dyan po sa Department of Justice po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, mga kabida. Ito pong article mula sa ang balita ngayon, Breaking. Yuse Claire Castro, posibleng italaga bilang bagong DOJ Secretary. Kinukonsidera umano si Attorney Claire Castro, kasalukuyang Undersecretary at Press Officer ng Presidential Communications Office, sa mga pinag-aralan ni Marcos Jr. na italaga bilang bagong Justice Secretary. Ito'y matapos ang pag-upo ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman na nagbukas ng bakanting posisyon sa Department of Justice o DOJ. Ayan. Actually, pagdating ho sa qualification po mga kabida, wala naman pong problema ito hong si Yuse Claire Castro. Okay? Ang basic po na qualifications mga kabida, sa pagiging Department of Justice Secretary, basic lang po ito, actually, Number 1, natural-born Filipino citizen. Ang sabi po dito mga kabida, must be a citizen of the Philippines from birth, as cabinet members must be natural-born Filipinos. Pasok po dito si Castro. Kasi po, isang Pilipino po yan, mga kabida. Number 2, at least 25 years old. This is the usual minimum age for cabinet-level officials. Though not explicitly stated for DOJ, it follows general standard for national officers. Si Castro po mga kabida, most likely nasa 40s, Okay? Pasok po yan. Number 3, of good moral character and integrity. The DOJ Secretary oversees the administration of justice, so unquestionable integrity and reputation are essentials. Ayan. Kayo, sa tingin ho ba ninyo, meron bang unquestionable integrity and reputation? Ito hong si Yuse Claire Castro po, mga kabida? Kayo na po ang bahala po dyan, Okay, number 4, a member of the Philippine Bar, licensed lawyer. Wala naman pong question dyan. Abogada po yan, mga kabida. Number 5, at least 10 years of legal experience. Eto, ang pagkakaalam ko po, matagal na pong abogada po, ito hong si Yuse Claire Castro. So most likely, pasok po siya dito, more than 10 years na ata ito, Ito hong si Attorney Claire Castro po mga kabida. And of course, number 6, appointed by the President and confirmed by the Commission on Appointments. Ayan. So yun po, yun yung basic requirement po, mga kabida, para ho sa pagiging
Department of Justice Secretary po, ano. Pero ito yung by tradition kasi mga kabida, dyan po sa DOJ, kadalasang napipili bilang Secretary of Justice po, may mga mataas na katungkulan, okay, prior to the appointment of being Secretary of Justice. Kagaya na lang po, dating Justice po ng Korte Suprema, dating Justice po ng Appellate Court po mga kabida, no? Okay? Ito hong si Claire Castro, unang-una, hindi po ito politiko, ano? Isang simpleng abogada lang po ito mga kabida, no? Okay? Meron man pong karanasan bilang undersecretary level as undersecretary po ng Presidential Communications Office, ano? Pero hindi pa po doon ho sa level kung saan po mga kabida fit po siya na mag-handle po ano sa isang secretary position. Okay? Pero hindi naman po natin minamaliit dito ano si Yusek Castro po mga kabida. Kasi unang-una po, gaya ng sinabi ko po kanina, sa basic qualification po mga kabida, pasok po siya. Okay? Pasado po sa mga kabida, no? Yun lang pong tradition, ano? Gagaya ng sinabi ko, mostly, ano, sa mga naging secretary ng Department of Justice, mga matatanda na po. Okay? So far, wala akong nakitang bata na Secretary of Justice, ano? Base sa history po mga kabida, kasing edad po, ano, mga kabida, ni Yusek Claire Castro. Okay? May mga insinuations na kung sakali hong pipiliin daw ni Pangulong Marcos ito pong si Yusek Castro, ay ito po daw ay ganti, ano, ni Pangulong Marcos kay Undersecretary Castro dahil sa kanyang magandang performance daw mga kabida, ano, dyan po sa PCO. Alright? Alam naman po natin mga kabida, aside ho sa pagbibigay impormasyon po patungkol ho sa mga ginagawa ng Pangulo mga kabida, ito hong ginagawa po ni Yusek Claire Castro. Itong si Claire Castro din ang tagasalag po ano mga kabida ng mga batikos, criticisms ano against the president. 'Di ba kung napansin po ninyo, siya yung tagasalag po. Okay? Kahit na lang po ano yung kanyang mga sinasabi po diyan mga kabida, ano? Just to protect her principal, ano? Mga kabida. Okay? Pero okay lang po 'yan. Natural lang po 'yan, ano? Mga kabida. 'Yun talaga yung role ano ng isang press officer po. Diyan po sa Malacanang mga kabida, tagasalag. Okay? Kung binabatikos man po ang Pangulo, sa yung sumasagot, ano? Mga kabida. At yung kanyang sagot po, syempre naman po, in defense, dun po sa kanyang principal, ano? Mga kabida. Although, ang dami hong naiinis ho dito kay Castro kasi ang tingin po sa kanila unang-una po purveyor daw ng fake news. Pangalawa, sinungaling, ano? Mga kabida. Yun yung impression po, ano? Sa kanya. So, wala ho tayong magawa po dyan. Ano? Ganyan talaga yung role ng press officer po, ano? Kumbaga, tagapagsalita po ng Pangulo, ano? Mga kabida. Now, depende na po yan sa inyo, mga kabida. Yung impression po ninyo, ano? Bilang kandidato po para ho sa pagka-secretary po ng Department of Justice. Sa tingin ho ba ninyo, mga kabida, siya po ay fit, karapat-dapat po, ano? Diyan po sa posisyon na yan, mga kabida, ano? Okay? Kung pagbabatayan po natin yung kanyang mga ipinakitang kilos, yung kanyang hong guts, mga kabida, at maging yung kanyang hong the way she speaks and the way she answers questions, ano? Kung may kabuluhan ba, may sense ba, ano, mga kabida? Okay? Isa din yan sa mga dapat tingnan po, ano, sa pagiging Justice Secretary, dapat sensible, mga kabida, no? Okay? Kasi po, paano ho magiging epektibo po ang isang pinuno ng isang departamento po kung hindi po siya sensible? Okay? Ang kadalasan po dyan, mga kabida, kung hindi po sensible ang isang pinuno, hindi po yan sinusunod po, ano, mga kabida, ng kanyang mga subordinates.
Okay? Ang ibig sabihin po ng sensible, lahat ng mga actions po niya ay with sense. Siguro ito hong si Claire Castro po, mga kabida, no? Opisyal po ng gobyerno o nasa pribado po, nasa ayos po naman yan, ano, mga kabida. With sense naman yung kanyang mga actions siguro, ano? Okay? Maliban lang po siguro, mga kabida, dun po sa kanyang mga kritiko. Ang tingin po talaga sa kanya, without sense, no? No sense at all. Senseless, mga kabida, ano po, no? From the vantage point po, ano, ng kanyang mga kritiko po, ano, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito? Naniniwala ho ba kayo kung sakali hong i-appoint ito hong si Undersecretary Claire Castro bilang Justice Secretary, ay kabayaran po ito, mga kabida, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanya hong matinding ginawa po, mga kabida, ano? Para lang po proteksyonan, para lang po depensahan, ano? Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga katakot-takot po na issue po, mga kabida, ano? Okay? Di bali na po na ang magmukhang kontrabida po dito, mga kabida, ito hong si Claire Castro basta. Nasa comfort lang po yung kanyang principal na wala pong iba, mga kabida. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. For your comment, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.